Nako po, ito po, nagkabulgar na po dito sa mapang ito, no? Dito naman natin malalaman talaga kung talaga si Senator Dante Marcoleta talaga, talagang halatang pinagtutulungan, no? Alam nyo, hindi naman talaga malaking issue to eh. Kung iisipin nyo ang West Philippine Sea, ha? Palagay natin talaga, oo, inaangkin ito ng China. Nakikita naman natin, inaharas tayo eh. No? Noong nagsimula si Senator Marcoleta, hindi naman siya nangingialam kasi bilang isang senador, karapatan niya talakayin itong WPS na to, no? Sabi niya ipapatawag niya yung NAMRIA sa Senado para mapag-usapan talaga na maigi, no? Nagamon niya siyang debate dito kay Carpio para hindi para debate, mapahiya ang bawat isa. Kundi, anong sabi ni Senator Dante Marcoleta? Kung hindi, para matutunan o makaalam yung mga nakakarinig sa atin. Di ba? Kasi ganoon naman talaga layo ng debate. Di ba? Ang debate, na yan ay nakakapagpatuto sa nakakarinig. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kasi kumbaga, yung mga audience, yun ang judges eh. Doon kayo matututo eh. Minsan may tiyatawag na friendly debate kung saan pares kayong sinasabing tama. Diba bago kayo, mag-uusap muna kayo, ang gusto yata nito ni Carpio, hindi ko alam kung talagang debate kasi talagang mali, ang mga grupo niya, dami siya sabi kung ano siya sabi. Ang friendly debate, sir, ganito, ilang beses inulit ni Senator Marcoleta, mas magandang friendly debate. Halimbawa, ganito, turuan kita. Halimbawa, ikaw, kakausapin kita, sir, di ba ikaw yung kadebate ko? Ganito gawin natin. Ito yung nalalaman ko. Ganun ba? Asayin sa'yo. Hindi, ito ba, tama ba yan? Tama to. Sige, ganito. Ito babanggitin ko sa debate. Mag-ano tayo, hindi tayo magtatalo. Pag-uusapan natin yung mga West Philippine Sea, kung ano dapat gawin, para tayo nagdi-debate, kasi yung friendly debate eh. Hindi naman ito yung debate ng religion, yung talagang bakbakan, yung talagang parang kala mo talaga sagutan, o kaya election debate, yung talaga, ikaw, bakit mo ginanito? Hindi ganoon. Pag sinabing friendly debate, kung saan parehas lahat makikinabang. Wala kayo sasabihin masakit na salita, wala kayo sasabihin lowest rank eh. Walang ganon, friendly debate yon. Ibig sabihin, may matututunan kayong parehas. Ano ba? Sa'yo, ano ba, 1 plus 1 to? Ang sagot ko rito 2. Sa'yo, 1 plus 1, ang sagot 4. Ay, mali yan. Ano mo? Para natin gagawin yan? Ganito na sabihin mo. Yun ang friendly debate. Doon magkakaalaman kung talagang sinong tama. Pero hindi naman mahalaga kung sino tama eh. Ang mahalaga yung maipunto kung ano dapat gawin. Nakapagtataka lang sa mga to, bakit natin si Senator Dante Marcoleta talaga idinidiin dyan? Hindi ba pwede kagaya ng sa flood control? Di ba sa flood control? Akala ko ba sa flood control kaisa kayo? Kaisa ang Senado, kaisa mga congressman, kaisa ang administrasyon para imbestigahan lahat ng anomalya. Di ba? Di ba tulong-tulong mga sambayan ng Pilipino? Anong sabi ni BBM? Sa mga picturean nyo, yung mga distrito dyan, di ba sabi ko si Jesus Duque, yung pumunta sa Ilocos Norte, pinicturean ni Duque yung mga, nagalit sa kanya ang mga BBM vloggers. Ba't hindi nagagalit? Sinabi niya ng Pangulo, tumulong, picturean nyo, ipadala nyo sa amin. Di ba may website pa kasi Pangulo? Ipadala nyo sa amin. Di ba ganun ginawa? Tapos sabi ng question. Di ba sa flood control issue, sino makakatuwang na may investigasyon? Ang Senado, ang Congress, lahat ng taong bayan, katuwang sa pag-iimbestiga. Ano nangyari? Si Senator Marcoleta nag-iimbestiga. Ayun, pinag-iinitan. Ayaw. Di ba? Kakampi na ng Diskaya. Kinakampihan. Alam mo yun, isa tayong institusyon, isa tayong malaking malawakang investigasyon. Lahat dito, kampi-kampi tayo. Ewan ko si Pinky sa kasi school bukol kung bakit pinag-iinitan si Senator Dante Marcoleta. Kasi Libiste. Hindi ba tama si Libiste? Na naglabas siya ng mga Cabral Files? Uy, tama yan. Palakpakan. Makakatulong ka, Libiste. Halika dito. Halika, tama ka. Ang galing-galing mo. Sino pa? Taas ang kamay na makakatulong sa flood control. Kiko, meron ka ba itutulong? Ha? Sige, asa na ang bag mo? Sino pa? Marcoleta, asa na? Para kayo magkaklase na gumagawa ng thesis na may tinutuklas kayo. Ay, hindi eh. Kung sino yung nangingialam na magbubulgar ng big fish, ay wala na. Kalabang ka na. Ganito rin sa WPS nangyayari. Tama, mali. Na kung sino yung nangingialam sa WPS, nagsasabi siya ng katotohanan, ayaw pakinggan ko kontrahin. Hindi nilalapitan yung tao, kausapin, sir. Ano ba meron ako sa papel mo, pati niya. Dapat ganoon na lang eh. Ay hindi, sasabihan pa lang, luminary, lowest rank. Diba? Hindi layunin mo sa taong bayan. Ang layunin mo, itanyag ang sarili mo para bilang magaling ka. Tama, mali. Diba? Dapat, paulit-ulit nangyayari sa flood control. Sino nang ilam? Kakawawain.
Dapat lahat tayo, kumbaga ito, example analogy, sa isang classroom, sabi ng teacher, lahat kayo sa classroom hahatiin ko sa dalawang grupo. Dito sa sabilang grupo, group 1, ito group 2. Sa isang grupo, ang dami nyo, siguro mga nasa 30 kayo, kasi 60 kayo 30 sa isang grupo. Sa 30 ang grupo, lahat kayo gumawa ng isang thesis na kung sa kakaiba. Lutasin nyo ang problema. Di lahat kayo gagawa, no? Yung bang isa mag-aambag, alam ko na gagawin. Pagkaganito ba yun? Hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Umalis ka dyan. Ganun ba yun? Di ba dapat isang grupo kayo nung tutuklas, lahat na sasabihin ng bawat isa, i-absorb nyo. Tama man o mali siya, absorb mo. Ano ba yun? Ano pang gagawin? Sige, ganito gagawin natin, ha? Hindi yung pag may sumulpot na si Marcoleta, mag-iimbisiga sa flood control, hindi po pwede yan. Di ba? Pag si Marcoleta nangyayari sa WPS, kukontrahin. Hindi nila makiisa para, kumbaga sa grupo, ano ba yung mapang hawak mo sa mapa namin? Pati niya, pag-aaralan, dalawa kayo. Off-cam, walang camera, walang media. Sa opisina kayo nino, ni Senator Marcoleta, ni Carpio, parehas kayo. Ano ba to? Mapa mo, mapa ko. Ganito ba gusto mong mangyari? Sige, ganito pag-aral natin, ha? Kombinasyon na lang tayo sa Pilipino. Ganun na lang Yun ang gusto ni Senator Marcoleta Di ba? Hindi. Talagang may iba silang naratibo. Di ba? Ang nahuhulaan ko, ang naratibo nila pasamahin si Senator Dante Marcoleta. Para saan? Bakit? Kasi nararamdaman nila popogi si Senator Marcoleta. Yun na lang kuryente libre. Nilibre ata ni Marcos yung 50 pababang inuunahan daw. Buti pa daw si Marcos, inunahan si Marcoleta. Akala nila kasi pagpatupad ng batas, pag sabi ni Marcoleta, 2K pababa, libre na, akala nila ganun kadali i-announce yun. Hindi, pag didipatihan pa yun, ilalagay pa sa batas yun, i-amend pa yun, o ano pang gagawin doon. Hindi ganun kadali yun. Akala kasi ng mga Pilipino, asan ang pangako mong 2K na kuryente, ba't wala pa rin? Di ba? Kung ayaw nga aprobahan dahil baka pumogi si Senator Dante Marcoleta, baka manalo ng Vice President ni Sara. Napupolitika. Tapos sasabihin nila, wala daw politika halo. Wala munang politika. Trabaho muna. Kayo, nag-announce na si Sara, nagkaganyan na kalat kayo. Mayat-maya, press con kayo. Mayat-maya, ang mga pink flower, isa dyan, nagpe-press con na. Hindi kayo nagmumulitika. Kayo nga namumulitika. Si Sara matapos mag-announce anong ginagawa? Ayun, dumadalo sa ospital, may mga pasyente. Wala. Ginagampanan niya bilang vice president niya. May narinig ba kayo sa kanya? Wala. Sino namumulitika ngayon? Kayo. Si Senator Marcoleta, may narinig ba kayo? Wala. Kayo namumulitika kay Senator Marcoleta kasi takot na lahat sila baka si Senator Marcoleta tumakbo sa mataas na posisyon katandem ni Sara Duterte. Hindi, yun ang nasisikita ko Yun ang nakikita ko. Anong dahilan? Walang dahilan Yung mga basher, huwag yun napansin niya, yung mga supporter ng mga BBM. Ako naniniwala ako, wala namang trolls masyado Walang trolls. Wala masyadong trolls. Lumang tugtugin na yan Ikaw, imagine mo may trolls? Hindi ba pwede yung supporter ng Lenny? Bakbakan ka? Ganun ba sila, kailangan ba silang bayaran para bakbakan ka? Hindi. Naniniwala sila kay Lenny. Kaya hindi sila papayag na ganun ninyo si Lenny. Ganon din mga Duterte. Naniniwala mga Duterte na kapag gano'n yung si Duterte, hindi sila papayag, kaya sasagot sila sa social media. Ganon din mga loyalista, papayag kayo, binabaluhura si BBM? Hindi. Kailangan niyo pa ba maging trolls para sumagot sa social media? Hindi. Kaya hindi ako niniwala may trolls Hindi ako niniwala Kakaunti lang yan ginagamit siguro sa pangangailangan. Di ba? May mga trolls na kakaunti, may mga grupo yan na ilalike lang yung page niya, ganun-ganon, makikipag-away konti. Pero totally, sasabihin mo, wala, lahat trolls. Diba? Ito, dumako na tayo dito sa kay Senator Rodan. Ito muna kay Carpio. Ang naglabas ay ang NAMRIA. Bakit naman Hindi, ito muna. The proposed debate, ano ba to? Ito to. Is there any update there? And then from there we can go to treason and then to other issues like effective occupation. Bago nagtawanan sila. Pagkausap niya yung tao na akala nila mataas, talagang matalino. Para bang, ang tawanan nila, Sir, parang nahihiya ka para doon sa sinabi ni Marcoleta, doon sa isang taong pagkakilala mo, akala mo napakataas. Mali. Ako kahit sinong taong kaharap ko, ang mataas lang yung paggalang. Yeah. Pero bilang isang may alam din ako,
Ha? Maaaring may alam ka na hindi ko alam. At may alam ako na hindi mo rin alam. Na hindi ko alam na alam mo. Parehas lang eh. Hindi ko ibababa sa'yo yung knowledge ko. Yung paggalang ko, gagalang kita, bibless kita. Mapababaw ako sa'yo. Bilang paggalang. Pero yung beyond knowledge, talino ko, hindi ko bababa sa'yo. Hindi ako para magsabi sa'yo na, sabi ni Senator Marcoleta, treason daw. Tatawa-tawa. Kasi parang pag tumawa ka sa harap ng isang taong kala mo kinikilala mo matalino, para lumilitaw daig-daigan kanya sa kalaman eh. Hindi ako ganun, di ba? Siguro kung bata ako, wala pa ako musmus, wala pa ako alam-kalam. Hindi, pero eto, siguro may edad na siya, marami siyang alam sa batas. Pero sinisigurado ko, parehas lang kami ng kaalaman, magkaiba nga lang kami ng kaalaman. Siya kanya, lawyer. Ako, biblical. Di ba? Siguro ganun. Pero parehas lang kami siguro. Pero mas lamang ako sa kanya, niniwala ako. Bakit? May unawa ako eh. Biruin mo yung give up na unawaan ko nga eh. Ako ang kauna-unahan kay Senator Marcoleta nagsabi, yan ang give up na yan ay hindi naman talaga i-give up. Kasi napanood ko yung video eh. Kung napapanood mo yung video, hindi give up ang kakahulugan nun. Di ba? Ito wala eh. Di ba? Hindi mo naintindihan. Kung matalino ka, naintindihan mo yun eh. Ang totoong matalino, sir, tandaan mo, sir, hindi sa kaalaman ng lawyer. Hindi sa kung saan man. Doon sa unawa. Biblia man. Scientifical. Oo. Unawa ang kailangan, sir. Pag wala kang unawa, isabi, wala kang talino. May totoo lang yun. May mga taong tumanda, hindi matalino. Totoo. Oo. Di ba? Hindi ko sinabi ikaw yun, ha? Taong bayan na bahala maghusga sa inyo. Di ba? May wisdom ka lang eh. Yun lang tangi ano mo eh, sir eh. Hindi mo naunawaan yung give up. Ako naunawaan ko. O eto pa. Yung sabi, kakasuhan doon treason. Di ba sinabi ko sa karaan, hindi naman sinabi si Senator Marcoleta talaga kakasuhan ka eh. Kakasuhan kita. Ano na si Senator Marcoleta yun? Parang ganito. May bata, 14 years old. Oh, nagdakaw ka, kakasuhan kita. Pakukulong kita. Yun ba, alam mo, makukulong yung 14? Eng ka ba nun? Sasabihin ba ng mga tao, hindi naman nakukulong ang 14 eh. Sasabihin nakukulong. Kuha niyo ako. Yeah? Ganun lang sinabi siya ng Marcoleta. Ano lang yun eh, para baga, buti niya kung kinasuhan ka, pang-war lang yun, di ba? Walang ganon. Okay lang yun, kung sabihan kang treason. Aba, payag na akong kasuhan kaysa sabihan akong treason. Talagang hindi pangkakaso. Talagang sasabihin sa taasan, treason ka. Mas masakit yun. Di ba? At least pag ikaw kinasuhan, magbibail ka eh. Yung binagbintakan treason, walang bail yun eh. Ano, bakit yung sabi yung bail? Habang buhay nakatatak sa taong Pilipino yun na ikaw treason. Di ba? Well, be first. Yung ba nauunawaan nyo? Yeah, he said he accepts the debate pero binago na yung topic, no? So, Binago na yung topic. Ikaw nagbigay ng topic tapos binago yung topic. Ipapatanggap mo sa mga tao na binabago yung topic. Hindi, sir. Kasi yung topic mo, sir, hindi naman, lamang ka, sir eh. Hindi ganun. Akala ko ba lowest rank si Senator Marcoleta? Pagkakilala namin sa'yo, matalino ka pagka lowest rank si Senator Marcoleta. Tama? Ibig sabihin, huwag mo sabihin na binago si Senator Marcoleta ang topic. Bakit? May topic na ba opisyal? Bakit? Pag nagbigay ka ba ng topic, opisyal na yon? Ganun ba yun? Pagkakilala namin dapat sa inyo? Pag ikaw yung senator, dapat opisyal yun? Hindi. Hindi niya binago topic. Ayaw niya yung topic mo. Bakit? Kasi yung topic mo, nakarayatan, hindi ko sigurado ibubuod ko na lang. Sabi niya, ang West Philippine Sea, patutunayan niya atin. Kasi sabi ni Marcoleta, hindi daw atin yun. Ano ba naman yun? May sinabi ba si Marcoleta? Maglalabas sila ng video. Ito, sinabi ni Marcoleta, Hindi naman talaga ibig sabihin yun eh. Ngayon niya, pinaglalaban niya kanya WPS eh. Dapat ipas mo yun. No? Ang pag-uusapan yun talaga, sige, anong pakinabangan? Ididibati mo si Senator Marcoleta? Alam ba, napatunayan mo talagang totoo yung sinabi ni Marcoleta na, sige, Marcoleta, talo ka, ating pala WPS. Anong pakinabang ng mga Pilipino? Napatunayan mo mali si Senator Marcoleta? Ayun ang gusto nila eh. Patunayan na mali si Senator Marcoleta? Sir, sabihin ko sa iyo, sir, si Senator Marcoleta kaya nakikipag-friendly debate sa iyo, hindi para patunayang mali ka. Para patunayan sa mga Pilipino kung ano tama at mali sa pamamagitan ng pagiging kaibigan nyo sa pakikipagdebate. Tama, mali. Naunawaan nyo ba yan? Kung naunawaan mo yan, hindi kami makakarinig mga salita na tutulad ng nasiyasabi mo ngayon. Yun lang yun, sir, payo ko, sir. Bilang isang mamamayang Pilipino. I think we have to go back to why
we're having this issue, sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Is there such a thing as a West Philippine Sea? Secondly, sabi niya, we have 4 islands in the KIG that are outside the exclusive economic zone. We cannot claim them. So the issue should be, can we claim islands of the Outside. Kalanayan group outside the EEZ? Yun na lang, simple na lang. Kasi Yes, sir. iba-iba yung gusto niya, iba yung sa akin. So let's just focus on ano bang... Hindi kasi sa ganito, sir. Hindi mo kasi naintindihan yung friendly debate eh. Ewan ko hindi ko alam ba't umidad kayo ng ganyan? Hindi nyo naintindihan yung friendly debate. Saka yung wisdom. Pag pinaghalo yung friendly debate at yung wisdom sa puso mo at ang layunin mo sa taong bayan, mag-uusap kayo ni Senator Rodante Marcoleta. Behind, hindi kita ng mga tao, walang media. Maaring pumunta ka kay Senator Marcoleta, maaring siya pumunta sa'yo, kasapin ka, may dala siyang papel. O, Carpio, kamayan muna. Tayong dalawa lang muna, pati yung sekretary mo. Ayan, nakakarinig. Ganito kasi, ano ba dapat pag-usapan natin? O, ganito na lang, para walang away. Hindi tayo magdidebate, pero friendly debate ang tawag. Sabi ko friendly debate, yung kung saan mag-uusap kayo na, eto, ganito tayo, ganito gagawin natin. Ihimay natin to, tapos, ito sasabihin natin. Alam mo, meron ka dyan, na meron ako, na maaling mali ka, mali din ako. Eto, mali ka dito ata, Senator Marcoleta. Diyan, mali ka ba dyan? Sige, ganito gawin natin. Ito sasabihin ko. O sige, ganito na lang. Magkakasundo tayo on live TV. Magkamayan tayong dalawa sa harap ng maraming media. Ipakita natin sa sambayan ng Pilipino, nagkasundo na tayo. At ito ang pinagkasunduan namin. At itong mapa na to, at NEMRIA, WPS, etc., etc., lahat ng talakayan, kahit umabot tayong 2 oras, hindi magpe-friendly debate tayo, pero hindi tayo mag-aawa. Hindi tayo magsasagutan, hindi tayo magkokontrahan. Ang gagawin natin, ihahayag natin, yung meron ako, meron copy, sanib natin, kung ano yung tama, isasabihin natin sa taong bayan. Tapos mapakita natin, nagkakamayan tayo, nagkaisa kami. Napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa paningin. Napakasarap. Yung dati kayo nag-aaway, nagkaisa kayo para saan? Para sa sarili nyong pride? Hindi. Para sa sambayan ng Pilipino na parehas yung sinasabi na kikipaglabang kayo. Para sa Pilipino. Tama, mali? Tama, sir, mali. Sir Carpio, tama, mali? Kung pag sinabi mo mali, sir, hindi ako papayag. Kasi alam kong tama yun. Pag sinabi mong tama, isa lang sasabihin ko sa inyo. Yung ba naisip nyo? Akong vlogger na sinasabi nyo na lowest rank si Senator Rodante Marcoleta sa isang programa nyo ata yun. May sabi, mas lowest rank ako. Kung mas lowest rank ako, ba't naisip ko yung mga ganitong bagay na dapat naiisip nyo? Tama, mali? Na magkasundo. Kausapin niya si Senator Marcoleta, mag-usap kayong dalawa. Kung ikaw talaga pinapatunayan mo si Senator Rodante Marcoleta na lowest rank, kung talaga yan nasa puso mo at talaga sinasabi mo yan, bakit di mo siya ikaw mismo ang mag-initiative na pumunta mismo sa kanya? Kasi wala na siyang pag-asa pumunta sa'yo. Siyempre, diba, lowest rank nga siya eh. Ba't hindi ikaw pumunta kay Senator Marcoleta para, di ba ganun yun? Kung ikaw naniniwala, teacher ka, at yung estudyante mo wala pang alam, pupuntahan mo siya, hindi sa bahay niya, doon sa table niya, kakausapin mo, alam mo ba yung ganito? Tuturuan kita. Tuwing alas 4, wala na, vacant ako dun sa faculty ko, pumunta ka, tuturuan kita. Ganyan kasi ginawa sa akin ng teacher ko dati sa math eh. Hindi ako marunong mag-math ng divide yung panahon ng bata-bata pa ako. Sabi ng teacher kong lalaki, pumunta ka sa faculty ko mamaya alas 5, vacant ako, tuturuan kita. Kasi ang pagkakilala niya sa akin talaga hindi marunong talaga eh. Siya talaga master sa math. Siya pa talaga tuturuan niya ako. So lalabas teacher talaga siya, ako estudyante. Tama, di ba? Dapat kung talaga lowest lang sa Senator Marcoleta, pupuntahan mo siya para turuan siya. At hindi na turuan, sabihin ganito, Senator Marcoleta, mag-usap tayo. At pag nagkasundo kayo, pumunta kayo sa media, sa lahat ng vlogger, i-focus nyo camera, sabihin nyo, ito, kakamayan kami, hindi kami para mag-away, ganito gagawin namin. Napakasarap sa pakiramdam na lahat ng kaalyado mo, Ma'am Sir Carpio, at lahat ng kaalyado ni Marcoleta, magkakasundo sa araw na yon. Tapos na, pati si Tarela, ando doon, gigit na. Maliban na lang kung ayaw ni Tarela. Gusto niya pa rin talaga, hindi, give up. Sabi ni Marcoleta, give up. Wala talaga. Wala mangyayari. Yeah? Doon malalaman kung sino talaga ang may puso para sa taong bayan. Tama, mali. Ngayon yung sabihin, lowest rank ang isang vlogger lang. Di ba? Naiisip yung mga ganyang bagay, sir. Sir, siguro naman, di masama siya sabi ko para sa iyo, para kay Senator Marcoleta. Tama, mali.
Di ba? Oh. Kasi lalabas niyan, mapapaya si Senator Marcoleta, mapapahiya ka on live TV, lahat. O lalabas, kayo magaling. Paano yung taong bayan? Makikinabang ba? Hindi. Kampe-kampe. Ito kanya, dito kay Carpo, dito kay Senator Marcoleta. Hindi ganun. Di ba? Tama, mali. O sige, maiba na tayo dyan, ha? Maiba tayo. Dito na tayo kay Senator Dante Marcoleta sa kanyang mapa. Banggit ang pangalan ko, may kinalaman ba naman ako sa Paggawa ng mapa. paggawa ng mapa? Hindi naman ako marunong gumawa ng mapa. Kasi itinatanong ninyo at hinahanap daw po ninyo na matagal na nasaan ang mapa ng West Philippine Sea Na hinihingi noon para 2012. na dapat ay Oo. isinabit sa UN. Oho. Pero dito po sa statement na inilabas ng NAMRIA na wala namang nakalagay kung sino ang nagpahayag kundi yung buong Hindi, pero galing ba sa kanila? Kasi ang logo lang nilang nakikita Opo, natin dito sa yun nga. bandanta. Sina-assume lang natin na ito'y Oo. galing sa kanila. Opo. Official na statement. Kasi ayan ang logo nila sa taas. Ayun nga po. At sa ilalim, makikita mo statement. So, anong assumption natin dito, Jen? Ito'y well, galing sa kanila. Oh, Yung assumption yung natin. assumption So, natin, ipagpalagay official. natin galing sa kanila ito. Oo. Ha? Kasi baka mamaya, meron mga Mm. alam mo na, ang dami mga ngayon. Baka mamaya, kinopya lang naman nila yung Kasi logo na yan. Kasi ni walang pangalang kino-quote. Binasa ko ng buhay. May Totoo. mga pangalan ka bang narinig? Wala. Di ba? Hindi, Kasi kahit na usually- may pangalan dyan, kung wala namang pirma at hindi natin na-verify. Oh, well, tama po kayo. Wala nga contact number. Tatalakayin ba natin yan? Kasi baka mamaya, kung Kasi saan lang usually ang galing. press statement, source, kung sino ang pangalan, sino ang tao, etc. Contact number. O contact number. Kung meron kayong tanong, Mm. ito po yung number na pwede niyong tawagan. Usually, ganun ang press statement. Pero ito, Sen, sabi niyo nga, tanggapin natin, official po ito. Hindi, ako naman, ako'y naniniwala na kayong Opo. dalawa, kayo naman ang kumbaga, kayo ay may otoridad na kayo rito sa mga ganitong klaseng statement. Pagka nakakita kayo, yan ay maaring galing din sa kanila. So ako, nagbabase na lang ako sa inyong pahayag na yan ay Opo. maaring nanggaling sa kanila. At saka mula na inilabas yan, wala namang pagtutol, wala namang Denial. denial. Kailan ba nilabas yan? Para kung di ako kakamali po, Wednesday. At kalat na po nga sa social media. Ginagamit pa nga yan ng isang reporter nung... So, iwanan natin yan. Kung naglabas sila ng mapa, mas gusto kong makita yung mapa. Ba't hindi yung mapa ilabas natin? ay, mapa. Total, meron naman yata kayong kopya din sa... yan ang mapa. Opo. Ayan. Pwede bang palakihin yung... Hindi ko mabasa yung mga salita doon sa may kaliwang bahagi. Opo. Pero ano bang nilalaman nung statement mula sa NAMRIA? Ayan, Quezon? ang- Ayan, pakwento mo kayo. Ang sabi Sige. lang dito, yung West Philippine Sea ay 2012 pa, nandyan na sa mga mapa ng NAMRIA. Mhm. At sabi pa rito, paliwanag ng NAMRIA sa ilalim ng international law, saklaw ng EEC ang hanggang 200 nautical miles mula baseline ng Philippine Archipelago na lumikha ng isang tuloy-tuloy na kurbadang boundary. So, nakwento lang nila kung ano yung... Wala naman natin tumututol sa 200 Wala. nautical miles. Ba't Wala. inuulit-ulit pa natin yun? Wala diba? naman po. Oo. Binasa ko nga rin ito. Sa tingin ko naman, hindi naman niya nasagot dito na nag-submit sila ng ano eh. Ang sinasabi nila, 2012 pa ginagamit Na na ito, natin, mapa. domestically. Oo. Pero, Hindi, kasi nga, hindi ba, mas maganda sana kung meron tayong makausap man lang na Oo. official ng NAMRIA ayun nga, tama. para sila ang magpaliwanag. Makapagtanong naman tayo ng mga ilang mga bagay-bagay sa ikalilinaw kung ano ba ang pakay nitong mapang ito. Ayun nga. Oo. Alam mo, yung aking isang aide kanina nakasama ko, Opo. tingnan ko yan. Meron ba ka kung ano yan? Tingnan mo nga kung merong date yan, sabi ko. Nung sininag niya yan, sa pinakailalim mismo ng kwadrong yan, Yes. nandun yung December 2025. Ngayon lang. May date pala yan. Aha. Hindi ngayon, last year. Oo, last Opo. year. Opo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na 2012, meron sila, bakit merong date na 2025? Oo, tama yun. Baka naman, Nakita po ni Senator Marcoleta 2025. So, ano ibig sabihin yan? Ito yung sasabihin ko sa inyo na, ano to? Mapapahiya ka ba rito? Sino mapapahiya? Sino makikinabang? Ano to? Nilabas lang ba tong mapa na to para masabi? Kasi 2025, saka
nagtatalo-talo na si Senator Marcoleta nakaraan sa si Carpio. Ba't niyo pa nilabas to? Hinihintay niyo pa yung bata. Ano ba, yung dalawang bata nag-aaway, no? Pinag-aawayan niyo na sa laruan. Hindi mo ba ilalabas yung laruan para matapos yung away niyo ng dalawa? Ha? Yung ba para sa Pilipino kayo? Hinihintay niyo muna magsabong yung dalawang bata kasi ilabas yung yung laruan. Yeah. Ilabas niyo na muna yung mapa bago nag-aaway na. Ba't nilabas yun ngayon lang to nilabas? Ha? Gusto niyo suputin sino? Yung Marcoleta? Gusto niyo suputin si ganito? Sige nga. Ngayon, nalaman, 2025, kaduda-duda. Di ba? Bakit ngayon lang ginawa to, masabi para labanan si Senator Marcoleta? Bakit? Paano mo naramdaman ko? Naramdaman ko galit sila kay Senator Marcoleta. Hindi, kasi ngayon lang nakapanalo isang Marcoleta na walang pangalan. Lahat, Lacson may pangalan, Soto may pangalan, Marcos may pangalan. Lahat ng senador may pangalan Mabibigat Marcoleta lang walang pangalan pero nanalo. Parang Duterte, di ba? Hindi kayo lang Duterte, mayor, bigla naging presidente. Tapos galit na galit sila. Bakit hindi kayo makapaniwala? Bakit? Gusto nyo ba lahat na lang politiko? Lahat kayo? Iisa lahat kayo? Diyan lahat kayo? Ayaw nyo magkaroon ng bago? Pag yung bago na matapang. Talagang stricto. Ayaw nyo? Ayaw nyo magbago Pilipinas? Ang makapagbabago sa Pilipinas, hindi katalinuhan nyo, hindi kabaitan nyo. Ang makapagbabago sa Pilipinas, yung tapang na meron si Duterte at meron si Senator Marcoleta at meron ang mga Duterte. Dated ito. Pag sininag mo yan, sa may bandang ilalim niya, nakalagay publish ka niya, December 2025. Ganun po. Ang unang tanong, meron na pala kayong 2012, bakit 2025 ang date ninyo? Kasi dito sa second paragraph, ay nakalagay na, since 2012, the Philippines has formally used the name West Philippine Sea in the government publications. Isa siguro yan, di ba? Yes po. In accordance with this policy, NAMRIA places the label consistently across its official maps and charts, including administrative maps, topographic maps, thematic maps, and nautical chart used for navigation. 2012 pa. Yes po. Bakit December 2025 ito? Tama, December 2025 yung mapa. Ito, 2012 daw sinabi yung mapa. Baka kagagawa lang para gusto ipahiya si Senator Marcoleta. Sorry ako lang Ay, yung publish na nakalagay. Hindi, bakit Yung meron mapa. kayong December 2025? 2012 meron na pala kayong mapa. Ayun na nga po. Yun na nga Ito, po. meron kayong binago rito. Yung sana gusto kong itanong Hindi okay. ba 2012? Dapat sana, kung yan ang original na mapa na kanilang ipinagpipilitan, Opo. na isinabit na kung kani-kanino, di dapat sana 2012 ang date niyan. Una. Tama, kasi consistently applied Yes po. consistently used. Tama. Mula pa noon. Di sana ang nakita ko dyan 2012. Tama. Oo. Ibig sabihin, gusto pala ba si Senator Marcoleta rito, 2025 meron sa baba nakalagay. Printed 2025. Okay, ganito. Kung talagang meron ng mapa ng 2012, dapat yun ang pinakita mo. Medyo luma-luma na. Kung talaga lumalabas, baka ngayon mo lang ginawa to 2025. Tama, mali. Para ano ibig sabihin? Para palabas si Senator Marcoleta, nagkakamali ngayon? Na ito, may mapa kami, ano sasabi mong wala? Parang ganun ba? Hindi ko sasabi ngayon, Teorya ko lang yun, Kaya mas maganda, patawag yung naggawa ng mapa, makonsul si Senator Marcoleta. At bago tayo, ito, hindi to totoo, itong picture na to. Hindi totoo to. Ginawa ko lang to para sa mga makakapanood, mapanood ni Senator Marcoleta, mapanood ni Ginoong Carpio, na siguro panahon na nakaraan, nagtalo-talo tayo sa tungkol sa NAMRIA, tungkol sa mapa, pero siguro panahon na, sir. Siguro agabi, nalaginip ako, naisipan ko na ano kaya isang araw magkabati-bati na. Kung si Duterte saka Marcos, mahirap magkabati. Bakit hindi natin simulan sa maliit lang? Na senador saka isang dating justice. Na magkaayos. Di ba, sir? Ang billing ko kay Senator Carpio muna, kay Justice Carpio muna. Sir, eto, natapos na ang kaguluhan. Sana, itong picture na to, hindi man totoo to, pero ang sarap tignan, no? Hindi kayo, sige. Bigyan ko kayo 3 seconds, tignan nyo. Napakasarap tignan, di ba? Ano na-imagine mo? Sige. Sir Carpio, kung nanonood ka, ano na-imagine mo? Kung alam mo lowest lang si Senator Marcoleta, sige, kasi sinabi mo hindi ko alam kung biro yun, pero pinagpalagay kong tama yun. Pinagpalagay ng marami pala tama yun. Ako hindi ako naniwala tama yun kasi nakikita ko talagang matalino rin si Senator Marcoleta. Matalino ka rin naman Pero ang may pangunawa, sino?
Eh di ngayon, nasa gitna nyo, yung vlogger nagsasalita sa inyo na magkasundo kayo. Tama? Bakit? Kung lowest lang, sabi ko sa teacher kanina, kung ang teacher mo, kung ang isang estudyante mo, sige, kasi lowest lang, so estudyante lang tingin mo kay Marcoleta, tama? O, hindi mo puntahan, magkasundo ka. Kung ano yung mga pinag-uusapan ngayon na 2025 na ilabas, pakita mo yung meron ka at meron si Senator Marcoleta. Sa opisina kayo, Marcoleta, ito ako, ito meron ako. Ano ba yung meron ka? Ano ba yung EZZ na meron ka? Sir, ganito yan. Medyo ano ni Marcoleta, no? Off ka, ma! Ako si Senator Marcoleta. Hindi kasi Carpio, ganito yan eh. Etong pinaglalaban ko, ganito, ganun ba? Ganito na lang gawin natin. Ako si Carpio. Ganito na lang gawin natin, Senator. I-combine mo na lang yung meron ka at meron ako. Na alam kong tama ako at alam mong tama rin ako. Yun ang sasabihin sa taong bayan. Huwag na tayo magsabi dito ng pagtatalunan natin. Yung pagtatalunan natin, erase na natin. Okay lang ba? O sige, ano ba yung ano mo? Ito? Ganun ba yun? O pero, i-confirm mo natin sa Ma'am Ria kung totoo to. O sige. Siguro mga 1 week. Kasi for confirmation pa sa mga ahensya ng gobyerno kung totoo yung meron si Carpio at meron si Marcoleta, pagbabanggain. Di ba? Ang sarap? Di ba yan ang kahilingan ng taong bayan dun sa Cabral Files? Kung ano yung meron si Libistet, meron ng DPWH, pagbanggain. Para matapos na. Hanggang ngayon, wala nagbabanggaan. Bakit? Kasi ayaw may makatuklas. Ayaw nilang matuklasan. Kung sino Big Fish. Tama, mali. Sana dito naman kay Senator Marcoleta at kay Carpio, pagbabanggain natin meron ka, isang friendly debate sa isang opisina siguro, no? Tapos pag nabangga na, maliban na lang kung isa sa inyo ayaw makipagbanggaan nang meron si Senator Marcoleta at meron si Carpio. Kasi si Senator Marcoleta nagamo ng debate. Ibig sabihin, gusto niya makipagbanggaan na meron siya at meron hawak si Justice Carpio. Tama, mali. So, ibig sabihin, dapat si Justice Carpio, kung alam mong lowest lang si Senator Marcoleta, paniniwala mong lowest lang siya, puntahan mo siya, o kaya mag-usap kayo, o kaya pag napanood mo itong video itong ginagawa ko, ang title po nito, Marcoleta at Carpio nagkasundo na on live TV. Pero hindi talaga sila nagkasundo. Ano ko lang to, ipinapakita ko lang sa inyo to, gusto ko ma-imagine nyo, ganun ang mangyari. Para kung talagang hindi na para payabangan, hindi na para sino magaling sa ilang dalawa, para ito sa makinabang sa taong bayan. Ito ang pinakamagandang paraan na naisip ko. Ako na nakaisip nito, lang iba eh. Iba, binabati ko si Marcoleta. Iba, binabati ko si Carpio. Ang ngayon, tapos na yun. No? Ang gawin naman natin ngayon, pagkasunduin na lang, ibangga na meron siya at meron. Kasi yung Cabral Pass na meron si Libisty at meron sa DPWS, hanggang hindi pagbabangga eh. Bili mo, tungkulin ni Pinky yan ha. Nakikisaw-saw siya. Hindi niya pagbabangga eh. Bakit? Baka may malaman? Di ba? Pagbanggain nyo, meron si Libisty. At meron, talagang pagkalamaman to. Parang ganito, sinabi mong peke yung bola niya. Sinabi mong peke yung bola ko. Tumawag ka na expert, pagbanggain natin kung sino peke. Tapos. Pero kung ayaw mo, isa lang ibig sabihin yan. Ako gusto ko, isa lang ibig sabihin yan, peke yung hawak mo. May tinatago ka. Tama, mali? Ha? Alam mo, ito, cellphone. Ito, cellphone. Pekean niya to. Ito, peke. Peke. Hindi malaman. O, halika, pagbanggain natin. Tumawag ka na expert mo, tumawag ako expert ko. Halika, tingnan natin kung sino peke. Kung ayaw nito, ayaw niya malaman katotohanan. Tama? Ganito nilang, sir. Pagbanggain mo, meron si Senator Marcoleta at meron ka. At hindi para pagtalunan sa harap ng maraming tao. Para pagtalunan ng friendly debate. May ganun pagkatalo eh. Senator Marcoleta, pwedeng sabihin ni Senator Marcoleta, tama po si Justice Carpio sa sinasabi niya. Mamaya pag-turn naman ni Carpio, tama rin po si Senator Marcoleta sa sinasabi niya. Ito po yung hawak namin ngayon, ipinipresenta namin sa inyo ngayon na ito po ang pinaka-official dapat natin gawin. Kikilos tayo, sabay-sabay tayong kikilos, ipaglalaban natin ang WPS. Ang ganda. Ulitin ko hindi totoo to Ano ko lang to, gusto kong mangyari. At itatitle ko dito, sana, magkasundo na silang dalawa. At live TV, mababalitaan mo, Marcoleta, Carpio on live TV, nagkasundo. Nagkama yan. Sarap. Sarap, papakiramdam. So, tama, mali. Pag narinig ni Justice Carpio to at ni Senator Marcoleta, tingin ko, magkakaroon sila ng idea eh. Pagbabanggay, off ka muna kayo, pumunta muna kayo sa opisina ng bawat isa. Halimbawa, si Senator Marcoleta, punta si Carpio. O si Carpio, punta si Senator Marcoleta. Kung kaya, kung talaga mababa pride nyo pa, kasi kung talaga mahal mo taong bayan, parang ganito, mahal ko anak ko. Tatlong anak ko, mahal ko. Isang pamilya ko, tatlong anak ko, mahal ko. Paano mo masabi mahal mo anak mo? Isa sa mga kategorya, halimbawa, pupunta ka doon. Pupunta mo yung kaaway mo.
Ano, okay na tayo. Sige na, okay na. Bati na tayo, huwag tayo mag-away. Kasi pag di mo binati yun, baka pag-itan ng anak mo eh. Alang-alang sa pagmamahal mo sa anak mo, yung kaaway mo, nakipagkasundo ka. Nasunod mo na yung banal na kasulatan na makipagkasundo ka sa kaalitan mo, nasunod mo na yung law ng science na okay yung ginawa mo para sa pamilya mo. Di ba ganun din ang gagawin nila? Magkasundo silang dalawa para saan? Sa mga anak nila. Sino ba ang mga anak nila? Ha? Yun yung mga Pilipino na sinasabi nyo na mahal nyo. Tama? Tama, mali? Oh. Ganoon na lang. Ganoon na napakasimple lang, di ba? Kasi ako, aminado ako sa mamaloob ko kay Carlo, nasabihan mo si Senator Marcoleta, lowest rank. Ako, hindi ako papayag na lowest rank si Senator Marcoleta. Kaya naisip kong paraan, hindi na para batikusin kayo, magkasundo na lang kayo sa isang layunin. Tama, mali? Di ba? O ito, alamin natin kung ano yung mapa na to. Kung 2025 ba ito ginawa, o 2012. Dinadaya ba natin si Senator Marcoleta? Ngayon na nilabas to para palitawin na sinsinungaling si Senator Marcoleta? Ito ba ang gusto niyo mangyari sa sambayan ng Pilipino? Ipahiwatig sa kanila at mali si Senator Marcoleta? Asan ang katututulan diyan? Asan diyan para matuto ka? Wala. Napatunayan mo lang si sinungaling si Senator Marcoleta? Napatunayan mo mali siya sabi niya? Napatunayan mo mali si Carpio? Anong pakinabang ng mga Pilipino? Wala. Para lang yan sa flood control na sinasabi nila, bahiya naman kayo! Pero nagagalit sila kapag may lumilitaw na mag-iimbestiga katulad ni Senator Marcoleta at nila Libiste. Tama, mali? Diba? Okay. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Sana, ito ulitin ko hindi ito totoo. Ito ay sabi ko lang na sana ganito mangyari. No? Maraming salamat po sa inyo. Isang maganda, lesson learned to. Marami matutunan, kakaibang vlog sa lahat to. Pinakakakaiba sa lahat to. No? Mag-ingat lagi kayo, paalam sa inyong lahat.